Iyahe! Isang malutong na tunog ang pumunit sa magarbong katahimikan ng hotel ballroom. Kasabay ng paglagapak ng palad sa pisngi, tumigil ang mahinang tugtog ng violin, natigilan ang pagkislapan ng mga kopita ng champagne, at naputol ang bulungan ng mga taong naka-Amerikan at bestida. Lahat ng mata ay napako sa entablado. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Tristan Alcaraz, ang batang sihi ng Alcaraz Land Corp. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, ang pagkagulat ay malinaw na nakaukit sa gwapo niyang mukha. Sa harap niya, isang babae, payak ang suot na uniforme ng catering staff, magulo ang buhok na tila mabilis na ipinusod, at nanginginig ang mga kamay. Humihingal ang babae, ang mga mata ay nagbabaga sa pinaghalong galit at sakit. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, nagawa niya. Hindi mo ba ako naaalala, Tristan? Ang boses niya ay basag, halos pabulong, ngunit sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan, umalinggaw ito na parang kulog. Siya si Hiraya. At ang lalaking sinampal niya sa harap ng daan-daang importanteng panauhin, sa mismong gabi ng tagumpay nito, ay ang lalaking minsang nangako sa kanya ng mundo, pero basura lang pala ang iniwan. Hindi kumibo si Tristan. Ang isip niya ay isang blankong papel. Sino ang babaeng ito? Saan niya nakuha ang lakas ng loob para umakyat sa entablado, sirain ang pinakamahalagang gabi ng kanyang karera, at sampalin siya na parang wala lang? Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang alaala, mga mukha ng empleyado, mga business partners, mga babaeng nakadate niya, pero wala. Ang mukha sa harap niya ay estranghero. Miss, I think you are mistaken, nagsimulang magsalita si Tristan. Pilit na pinapakalma ang boses para ipakita na kontrolado niya ang sitwasyon, pero pinutol siya nito. Nagkakamali. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. 5 taon, Tristan. 5 taon kitang hinintay na maalala ako. Pero mukhang kahit anino ko, ibinaon mo na sa limot. Nagsimula nang maglapitan ang mga security guard. Ang mga bulungan sa paligid ay unti-unti nang lumalakas. Sino ba iyan? Kawawa naman si Sir Tristan. Nakakahiya, anong klaseng eskandalo to? Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Hiraya. Pero hindi niya inalis ang tingin kay Tristan. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang dati tinititigan niya nang may pagsamba, na ngayon ay puno ng pagkalito at iritasyon. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Hindi bilang isang malinaw na alaala, kundi mga pira-pirasong pakiramdam. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan sa probinsya. Ang init ng kamay ni Tristan habang hawak ang sa kanya. Ang tunog ng tawa ng mga kaibigan nito sa likuran niya, isang tawang hindi niya naintindihan noon. Ang bigat sa kanyang dibdib nang malamang ang lahat ay isang laro lamang. Pustahan lang pala Ang alaala ay kasing bilis ng kidlat, at kasabay nito ang sakit na halos magpaluhod sa kanya. Napayukom ang kanyang mga palad. Napatingin siya sa mga ito at, sa isang saglit, nakita niya ang maliit at maputing peklat sa kanyang hintuturo, isang paalala ng araw na iyon, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Security! Get her out of here, sigaw ng isang event organizer. Iyon ang hudyat para kay Hiraya. Tapos na ang kailangan niyang gawin. Hindi para sa hustisya, kundi para sa sarili niya. Isang pagpapalaya. Tumalikod siya, hindi na hinintay na hawakan pa siya ng mga gwardya. Bago siya tuluyang makababa ng entablado, muli siyang lumingon kay Tristan. Sa pagkakataong ito, wala nang apoy sa kanyang mga mata. Tanging malamig na kalungkutan na lang ang natira. Sana, balang araw, maalala mo kung ano ang tinapon mo, bulong niya, sapat lang para marinig niya at marahil ng hangin. At nagsimula siyang maglakad. Hindi tumakbo. Tinakbuhan niya ang mga mapanghusgang tingin, ang mga kamerang kumukuha ng litrato, ang nagkakagulong mga tao. Nabangga niya ang isang waiter, narinig niya ang lagabog ng mga babasaging plato, pero hindi siya lumingon. Tuloy-tuloy lang siya palabas ng ballroom, palabas ng hotel, hanggang sa salubungin siya ng malamig na hangin ng gabi. Sumandal siya sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa takot, kundi sa bigat ng emosyong ayon palang kumakawala. Walang luhang pumatak. Matagal nang naubos ang mga luha niya para sa lalaking iyon. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib, isang kawalan. Ang sampal na iyon ay hindi nagbalik ng kahit ano.
hindi nito binura ang sakit. Isa lang itong tuldok sa isang kabanatang matagal na niyang gustong isara. Ano na ngayon? Naramdaman niya ang pag-vibrate ng mumurahin niyang cellphone sa bulsa. Mensahe mula sa kapitbahay na pinag-iwanan niya sa kanyang kambal. Hiraya, umuwi ka na. Naghahanap na sayo si Halia at si Luan. Napapikit siya ng mariin. Ang mga anak ko. Sila ang dahilan. Sila ang lahat. Samantala, sa loob ng ballroom, dahan-dahang na ibabalik sa ayos ang lahat. Ang mga host ay pilit na nagpapatawa, ang musika ay muling tumugtog, at ang mga bisita ay pilit na ibinabalik ang atensyon sa programa. Pero si Tristan Alcaraz ay nakatayo pa rin sa gilid ng entablado, hindi na iniinda ang bahagyang kirot sa kanyang pisngi. Ang isip niya ay wala na sa selebrasyon. Nakatitig siya sa pinto kung saan naglaho ang babae. Pinilit niyang alalahanin ulit ang mukha nito. Ang galit sa mga mata. Ang pait sa boses. Wala pa rin. Ngunit habang papalayo ang imahe nito sa isip niya, may isang bagay na naiwan. Isang pakiramdam. Isang kuryenteng hindi niya maintindihan. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng kanyang personal assistant, may pag-aalalang baka sa mukha. Dahan-dahan siyang tumango kahit ang totoo ay hindi. Hinawakan niya ulit ang kanyang pisngi. Ang init ng sampal ay unti-unti nang nawawala, pero may kakaibang pakiramdam na pumalit dito. Isang pagtatanong. Bakit parang pamilyar ang lungkot sa mga mata niya? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang siguro. Epekto ng pagkagulat. Pero habang pilit niyang iwinawaksi, lalong kumakapit ang imahe ng mga matang iyon sa kanyang isipan, mga matang tila may ikinukwentong isang nakaraang hindi niya matandaan. Pauwi na si Hiraya. Ang biyahe sa bus mula sa Maynila pabalik sa kanilang bayan ay palaging mahaba at nakakapagod, pero ngayong gabi, parang doble ang haba nito. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng poste na mabilis na dumadaan, bawat isa'y isang munting guhit ng liwanag sa madilim na tela ng gabi. Ang ingay ng makina at ang mahinang pag-uusap ng ibang pasahero ay tila isang malayong ugong, hindi magawang tabunan ang sigaw ng mga alaala sa kanyang isipan. Tapos na. Nagawa na niya. Pero bakit imbes na gumaan, parang lalong bumigat ang kanyang dibdib? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, hindi ang magarbong hotel o ang nagulat na mukha ni Tristan ang lumitaw. Kundi isang baryo. Isang maliit, maalikabok, pero buhay na baryo na tinatawag na Marahui. 5 taon ang nakalipas. Ang hangin sa Marahui ay may kakaibang amoy, pinaghalong alikabok ng kalsada, bagong saing na kanin mula sa mga kabahayan, at ang matamis na singaw ng mga kakanin mula sa maliit na pwesto ni Aling Sela, ang tiyahin ni Hiraya. Dito siya lumaki, sa gitna ng sigawan ng mga batang naglalaro ng tumbang preso, sa tsismisan ng mga naglalabas sa poso, at sa tunog ng mga tricycle na dumadaan. Dito rin niya unang nakita si Tristan Alcaraz. Hindi ito isang magarbong tagpuan. Nakaupo si Hiraya sa isang maliit na bangko sa pwesto nila, tinutulungan ang kanyang tiyasela na mag-ayos ng mga bilao ng puto, kutsinta, at paborito niyang palitaw. Tanghaling tapat noon, at ang sikat ng araw ay tila kayang tumunaw ng bakal. Hija, pakitignan mo muna itong tinda. Iihi lang ako, sabi ng kanyang tiyahin. Opo, tiya, sagot ni Hiraya, abala sa paglalagay ng niyog sa ibabaw ng mga puto. Ilang saglit pa, isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, isang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Matangkad, maputi, at halatang-halata sa suot nitong branded na polo shirt at sapatos na hindi siya taga roon. Pawisan ang noo nito at bahagyang nakakunot, tila naliligaw. Miss, excuse me. Magkano to? Tanong ng lalaki, itinuturo ang bilao ng palitaw. Napangiti si Hiraya. Ang kanyang ngiti ay simple lang, pero nagagawa nitong magliwanag ang kanyang mukha. 5 piso po ang 3, kuya. Baka gusto niyo tikman? Masarap yan, bagong luto. Tinitigan siya ng lalaki, hindi ang kakanin. Tila ngayon lang siya napansin. May bahid ng pagkamangha sa mga mata nito. Ah, sige. Pabili ako. Ilan po? Bigyan mo ako ng 10 piso. Kumuha si Hiraya ng maliit na dahon ng saging, inayos ang 6 na piraso ng palitaw, at binudburan ito ng pinaghalong asukal, linga at niyog.
Habang ginagawa niya iyon, nagsalita ulit ang lalaki. Tristan, sabi nito, inilahad ang kamay. Ako si Tristan. Nandito kami para sa isang immersion project para sa university. Nagulat si Hiraya. Hindi siya sanay na may nakikipagkamay sa kanya, lalo na ang isang estranghero. Pero tinanggap niya ito. Ang kamay nito ay malambot at malinis, kabaligtaran ng sa kanya na may mga bakas ng arina at asukal. Hiraya, sagot niya, medyo nahihiya. Hiraya, inulit ni Tristan, tila nilalasap ang pangalan. Ganda ng pangalan mo. Parang kanta. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya niyon. Salamat po. Ito na po yung palitaw nyo. Inabot ni Tristan ang bayad at kinuha ang maliit na balutan. Tinitigan niya ito na parang isang kakaibang bagay. Tinikman niya ang isa at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Wow! Ang sarap nga, sabi niya, hindi makapaniwala. Sabi sa inyo, may pagmamalaking sabi ni Hiraya. Kung alam niyo lang ang sikreto dyan, baka araw-arawin niyo. Ano bang sikreto? Tanong ni Tristan, ang mga matay kumikinang sa interes. Ngumiti si Hiraya ng mas malawak. Sikreto nga, Sasabihin ko ba sa'yo? Iyon ang simula. Ang simpleng pagbili ng palitaw ay naging simula ng lahat. Kinabukasan, bumalik si Tristan. At sa susunod na araw at sa susunod pa. Hindi na lang palitaw ang binibili niya. Minsan, bibili siya ng kutsinta para raw sa mga kasama niya, pero sa huli, siya rin ang halos ubos. Minsan, magtatanong lang siya kung saan ang pinakamalapit na bilihan ng load, kahit kahapon lang ay itinuro na sa kanya ni Hiraya. Isang hapon, nakita siya ni Hiraya na hirap sumakay ng tricycle. Kasama niya ang dalawa niyang kaibigan na tawa ng tawa sa gilid. Hindi, pare, dapat isa lang ang paa mo sa loob, sigaw ng isa. Gago, masisira yung sapatos mo, sabi naman ng isa pa. Halatang hindi sanay si Tristan sa pagsakay sa maliit na espasyo sa likod ng driver. Nakakatawa siyang tingnan, ang tangkad niyang iyon ay pilit na pinagkakasya sa isang maliit na butas. Nilapitan sila ni Hiraya, dala-dala ang isang bayong na pinamili niya sa palengke. Kuya Tristan, hindi po dyan, natatawang sabi niya. Doon po kayo sa loob upo. Special po ba ang sakay niyo? Napakamot ng ulo si Tristan, namumula ang mukha. Ang mga kaibigan niya sa likod ay lalong naghalakhakan. Nakita ni Hiraya ang mga ngiti nila, mga ngiting tila tuwang-tuwa sa bawat kilos ng kaibigan nila. Ang saya siguro ng barkadahan nila, naisip ni Hiraya. Ganito kasi yan, paliwanag niya. Kung ayaw mong makipagsiksikan, sabihin mo sa driver, special. Ikaw lang ang sakay. Pero kung gusto mong makamura, doon ka sa loob, kasama ng iba. Ganun pala iyon, sabi ni Tristan, tila isang batang natuto ng bagong aral. Salamat, Hiraya. You're a lifesaver. Wala yon. Sige po, mauna na ako. Pero bago pa siya makalakad, tinawag siya ni Tristan. Hiraya, sandali. Lumingon siya. Samahan mo akong maglakad. Ituro mo sakin ang daan pabalik sa tinutuluyan namin. Please? At doon nagsimula ang kanilang mga paglalakad. Paglalakad sa ilalim ng mga puno ng mangga, paglalakad sa pilapil ng bukid, paglalakad habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Nalaman ni Hiraya na si Tristan ay nag-aaral ng Business Administration sa isang sikat na universidad sa Maynila. Nalaman niyang mahilig ito sa mga lumang pelikula at ayaw nito ng ampalaya. Si Tristan naman, tila isang uhaw na manlalakbay na nakahanap ng bukal sa mga kwento ni Hiraya. Interesado siya sa lahat, kung paano gumawa ng biko, kung bakit may pangalan ang bawat kalabaw sa kanilang bukid, kung ano ang ibig sabihin ng mga bituin ayon sa lola ni Hiraya. Isang umaga, habang naglalakad sila, may dumaang magtataho. Taho, sigaw ni Tristan, parang bata. Gusto ko niyan. Libre kita. Umupo sila sa isang bangkito sa gilid ng kalsada, hawak ang kani-kanilang baso ng mainit na taho. Pinanood ni Hiraya kung paano maingat na hinigop ni Tristan ang matamis na arnibal. Alam mo, sa Maynila may taho rin. Pero iba yung dito, sabi ni Tristan. Mas matamis. Mas totoo. Baka kasi mas masarap pag may kasama kang maganda, banat ni Hiraya, sabay kindat. Nabilaukan si Tristan.
Tumawa si Hiraya ng malakas. Iyon ang unang pagkakataon na nagbiro siya ng ganoon at ang reaksyon ni Tristan ay hindi mabibili ng pera. Grabe ka naman, Hiraya, sabi ni Tristan habang pinupunasan ang bibig, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ka lang pala magaling magluto ng kakanin, magaling ka pa palang manggulat. Hindi yun gulat. Banat yun, pagtatama ni Hiraya. Natutunan ko lang sa mga driver ng tricycle. Nagkatinginan sila at sa pagitan ng mga tawa, may isang bagay na namuo. Isang kuryenteng hindi pamilyar kay Hiraya. Isang init na mas matindi pa sa sikat ng araw. Kilig. Iyon pala ang tawag doon. Isang salitang madalas niyang marinig sa radyo pero ngayon lang niya naramdaman. Ang mga araw ay naging linggo. Ang pagiging magkaibigan ay unti-unting lumalalim. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatingin sa mga alitaptap, hinawakan ni Tristan ang kanyang kamay. Hiraya, bulong nito. Gusto kita. Gustong gusto. Ang puso ni Hiraya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa simpleng baryo ng Marahui, sa ilalim ng libu-libong bituin, isang babaeng simple lang ang pangarap ang naniwalang natagpuan na niya ang kanyang sariling fairy tale. Ang isang city boy na naligaw ay hindi lang pala napadaan, para sa kanya, ito ay itinadhana. Sa tuwing magkasama sila, madalas niyang nakikita ang mga kaibigan ni Tristan sa malayo. Laging nakangiti. Laging tila may pinag-uusapang masaya. Minsan, kinakawayan siya, at kumakaway siya pabalik, ang puso niya ay puno ng saya. Akala niya, masaya sila para sa kanila. Akala niya, tanggap siya ng mga ito. Akala niya, ang malakas na sigaw ng konduktor ng bus ang humila kay Hiraya pabalik sa kasalukuyan. Bigla siyang napamulat. Nasa terminal na pala siya ng bayan nila. Ang matamis na amoy ng taho sa kanyang alaala ay napalitan ng amoy ng diesel at usok. Dali-dali siyang bumaba. Ang kilig na naramdaman niya sa pagbabalik tanaw ay mabilis na naglaho, napalitan ng pamilyar na kirot. Ang sarap ng mga alaalang iyon. Napakasarap na halos makalimutan niyang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Naglakad siya sa pamilyar na eskinita patungo sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang Marahui sa kanyang alaala, isang lugar ng pag-asa at unang pag-ibig, ay isa na lang ngayong lugar ng multo ng nakaraan. Pagbukas niya ng pinto, isang maliit na ilaw lang mula sa lampshade ang bukas. Sa sahig, sa isang manipis na kutson, natutulog ang dalawang anghel niya. Ang kanyang kambal. Si Halia, na may maliit na nunal sa gilid ng mata, tulad niya. At si Luan, na kahit tulog ay nakakunot ang noo, tila laging may malalim na iniisip. Lumuhod si Hiraya sa tabi nila. Hinaplos niya ang malambot na buhok ni Halia, tapos ang pisngi ni Luan. Sila ang naging bunga ng matamis na kasinungalingang iyon. Sila ang buhay na katibayan ng isang baryong mailihim. Ang kilig ay matagal nang naging abo. Pero ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa dalawang batang ito. Ito ang apoy na bumubuhay sa kanya. Ipinikit niya muli ang kanyang mga mata, pero sa pagkakataong ito, hindi na para alalahanin ang nakaraan. Ginawa niya iyon para ipangako sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang masaktan ang mga anak niya ng parehong apoy na minsang tumupok sa kanya. Ang pag-ibig, para kay Hiraya noon, ay parang pagluluto ng palitaw. Kailangan ng tamang halo. Tamang tamis, tamang lagkit, tamang init. At sa loob ng isang buwan na iyon, sa bisig ni Tristan Alcaraz, naramdaman niyang perpekto ang timpla. Ang mga araw nila sa Marahui ay naging isang lihim na paraiso. Magkikita sila sa likod ng kapilya pagkatapos niyang magtinda. Maglalakad sila sa pilapil habang papalubog ang araw. Ang mga daliri nilang magkahawak ay tila ba kayang humabi ng mga pangarap. Ibabahagi ni Tristan ang kanyang mga plano, ang malaking kumpanya na balang araw ay pamamahalaan niya, ang mga building na itatayo niya. At si Hiraya, makikinig lang, ang puso niya ilumulundag sa bawat pangako. Isasama kita sa Maynila, Hiraya, bulong nito isang gabi, habang nakasandal sila sa isang puno ng mangga, ang mga balikat nila'y magkadikit. Ipakikilala kita sa mundo ko. Aalagaan kita. Naniwala siya. Paano siyang hindi maniniwala? Ang bawat salita ni Tristan ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat hawak nito ay pangako ng habang buhay. Ang katapusan ng kanilang immersion ay papalapit na.
At kasabay nito ang isang malaking fiesta sa baryo. Ang buong Marahui ay abala. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto. May mga palaro sa plaza. At may tugtugan hanggang gabi. Hiraya, sayo tayo mamaya, ha? Sabi ni Tristan nang magkita sila. Nako, hindi ako marunong niyan, nahihi ang sagot ni Hiraya. Tuturuan kita, nakangiting sabi ni Tristan. Ako ang bahala sayo. Nang hapong iyon, inutusan siya ng kanyang tiyasela na bumili ng soft drinks sa tindahan ni Aling Nena para sa mga bisitang darating. Habang naglalakad, abot tenga ang kanyang ngiti. Iniisip niya ang isusuot niyang bestida mamayang gabi, isang luma, pero paborito niyang damit na may maliliit na bulaklak. Malapit na siya sa tindahan nang marinig niya ang malalakas na tawanan. Boses ng mga lalaki. Pamilyar ang mga boses na iyon. Ang mga kaibigan ni Tristan. Dahan-dahan siyang naglakad, ayaw magambala ang kanilang usapan. Sumilik siya mula sa gilid ng isang malaking puno ng aratiles. Nandoon nga sila, nakaupo sa isang mahabang bangko, umiinom ng coke mula sa bote. Grabe, pare, 2 araw na lang. Panalo na si Tristan, sabi ng isang lalaking payat na maihikaw. Nga, akalain mo bumigay din yung probinsyana. Galing talagang umarte ni Tristan. Pang best actor, sabi naman ng isa pa, isang medyo chubby na lalaki. Humalakhak sila ng malakas. Hindi naintindihan ni Hiraya. Anong panalo? Anong arte? Magkano na nga ulit ang pusta? Tanong ng payat. 5,000. Tapos sagot niya lahat ng inuman natin sa Maynila pagbalik. Pustahan. Ang salitang iyon ay tumama kay Hiraya na parang isang malaking bato. Bigla siyang nanlamig. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Kawawa naman yung babae, sabi ng ikatlong kaibigan, isa na hindi gaanong nagsasalita. Mukhang seryoso, Laging nakangiti kapag kasama si Tristan. Yun nga ang laro, di ba? Sagot ng chubby. The more she falls, the bigger the win. Classic Alcaraz move. At ito na ang finale, isasayaw pa mamaya sa fiesta. The ultimate trophy. Nagpatuloy ang kanilang tawanan, malulutong at walang pakialam. Hindi nila alam na ilang metro lang mula sa kanila, may isang mundong unti-unting gumuho. Nabitawan ni Hiraya ang hawak niyang bayong. Lumagabog sa lupa ang mga bote ng soft drinks. Narinig nila ang tunog. Napalingon sila at nakita siya. Biglang tumigil ang kanilang tawanan. Ang mga ngiti ay naglaho sa kanilang mga mukha, napalitan ng pagkagulat at kaunting kaba. Pero hindi sila nagsalita. Tinitigan lang nila si Hiraya na parang isang hayop na nasagasaan sa daan. Tumalikod si Hiraya at tumakbo. Wala siyang pakialam sa mga nabasag na bote, sa utos ng tiyahin niya. Tumakbo siya ng walang direksyon, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kasabay ng pagtakbo niya, nagsimulang pumatak ang ulan. Unay ambon lang pero maya-maya ibumuhos ito ng malakas. Tila nakikidalamhati ang langit sa nadurog niyang puso. Nakita niya si Tristan na papalapit, may dalang payong, nakangiti. Pero nang makita nito ang itsura ni Hiraya, basang-basa, umiiyak, puno ng sakit, nawala rin ang ngiti nito. Hiraya, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Tristan, akmang yayakapin siya. Pero umatras si Hiraya. Itinulak niya ito palayo. Huwag kang lalapit sakin. Bakit? Anong problema? Naguguluhang tanong ni Tristan. Sa likod ni Tristan, nakita ni Hiraya ang mga kaibigan nito na papalapit na rin, mga mukhang nag-aalala, o baka nag-aabang lang sa susunod na eksena. Pustahan lang pala to, basag ang boses ni Hiraya. Ang bawat salita ay tila kutsilyong humihiwa sa sarili niyang lalamunan. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Isang laro lang pala ang lahat. Pero ako, totoo lahat. Natigilan si Tristan. Ang pagkukunwari sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pagkakasala. Hindi siya makatingin ng diretso kay Hiraya. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan na ngayon ay hindi na rin makatingin sa kanya. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na buhos ng ulan sa mga dahon at sa yero ng mga bubong. At sa katahimikang iyon, naintindihan ni Hiraya ang lahat. Ang katahimikan ni Tristan ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Tumalikod siya.
Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakbo. Naglakad lang siya palayo, basang-basa sa ulan, ang bawat patak ay tila naglilinis sa lahat ng katangahan niya. Hindi niya napinansin ang pagtawag ni Tristan sa kanyang pangalan. Tapos na. Kinagabihan, hindi siya sumipot sa sayawan. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, nakikinig sa malakas na tugtugan mula sa plaza at sa walang tigil na patak ng ulan. Hindi na siya umiyak. Napalitan ng galit ang sakit. Isang malamig at matigas na galit na tumubo sa gitna ng kanyang nawasak na puso. Makalipas ang isang linggo, umalis na sina Tristan at ang mga kaibigan nito. Hindi sila nagpaalam. Isang araw, wala na lang sila. Ang baryo ay bumalik sa dati, pero si Hiraya ay hindi na. At makalipas ang isa pang buwan, may isang bagay na nagbago. Madalas siyang nahihilo. Nagsusuka tuwing umaga. May isang takot na unti-unting gumapang sa kanyang sistema, mas malakas pa sa galit na nararamdaman niya. Pumunta siya sa butika sa kabilang bayan. Bumili siya ng isang maliit na kahon. Pag-uwi, nagkulong siya sa banyo, ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak-hawak ang pregnancy kit. Sinunod niya ang instructions. At pagkatapos ng ilang minutong parang katumbas ng habang buhay, lumitaw ang resulta. 2 linya. Positibo. Napaupo siya sa sahig, nakatitig sa 2 linyang iyon. Ang katibayan ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang bunga ng isang malupit na laro. Ang laro kung saan siya lang ang talo. Pero sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na banyo, habang naririnig pa rin sa isip niya ang halakhak ng mga kaibigan ni Tristan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya iiyak. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang babaeng simple at mapaniwalain. Ang nakita niya ay isang babaeng nasaktan pero hindi magpapatalo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Hindi pa tapos ang laro. Dahil ngayon, mayroon na siyang ipaglalaban. Mayroon na siyang dahilan para bumangon. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nag-impake si Hiraya ng isang maliit na bag, inilagay niya ang lahat ng kanyang damit at ang kakarampot na ipon. Tinitigan niya ang natutulog niyang tiyahin, humalik siya sa hangin bilang paalam. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Naglakad siya papalayo sa Baryo Marahui, sa lugar ng kanyang unang pag-ibig at unang pagkadurog. Iniwan niya ang lahat. Habang naglalakad siya sa maalikabok na daan palabas ng baryo, walang kahit isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon na ang simula ng paglaban. 2 araw na ang nakalipas mula sa gabi ng iskandalo, pero ang sampal na iyon ay tila mas sariwa pa sa isipan ni Tristan kaysa sa pisngi niya. Nawala na ang pamumula, ngunit nanatili ang palaisipan. Sino ang babaeng iyon? At bakit ang mga salita niya, 5 taon, Tristan? 5 taon kitang hinintay na maalala ako, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Nasa loob siya ng kanyang malawak at modernong opisina sa ika-35 palapag ng Alcaraz Tower. Ang tanawin mula sa salaming bintana ay ang buong syudad ng Makati, isang gubat ng mga gusali at abalang kalsada. Ito ang mundo niya. Ang kaharian na minana niya at pinalago. Dito, siya ang hari. Walang puwang para sa mga hindi maipaliwanag na emosyon o mga multo ng nakaraan. Pero heto siya, nakatitig sa screen ng kanyang laptop, hindi sa mga Excel sheets o business proposals, kundi sa isang blankong search bar. Ano ang isi-search niya? Babaeng nanampal sa essay. Masyadong kahiya-hiya. Lumabas na sa ilang online gossip sites ang insidente, pero walang nakakilala sa babae. Inilarawan lang siyang unidentified catering staff. Napabuntong hininga si Tristan at isinara ang laptop. Kailangan niyang mag-focus. May board meeting siya mamaya. Kailangan niyang maging si Tristan Alcaraz, ang walang kinatatakutan at matalas na negosyante. Sir Tristan. Pumasok ang kanyang sekretarya na si Ana, may dalang isang folder. Sir, for your signature po. At saka, pinapabigay po ni Ma'am Hiraya. Resignation letter niya po. Napahinto si Tristan. Hiraya? Sinong Hiraya? Yung head po ng in-house catering and events team natin, sir. Siya po yung hindi maituloy ni Ana ang sasabihin, halatang nailang. Siya yung babae sa party, diretsong tanong ni Tristan. Tumango si Ana.
Biglang nagkaroon ng pangalan ang multo. Hiraya. Saan niya narinig ang pangalang iyon? Parang pamilyar pero hindi niya mailugar. Gaano na siya katagal dito? Tanong ni Tristan, kinuha ang folder pero hindi ito tinitingnan. Ang atensyon niya ay na kay Ana. Mag-iisang taon na po, sir. Napaka-efficient niya po. Actually, under her, bumaba po ng 15% ang food wastage natin sa mga events. Tahimik lang po siyang magtrabaho pero magaling. Isang taon. Isang taon na siyang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno, pero ni minsan ay hindi niya ito napansin. Paano nangyari iyon? May pamilya ba siya? Tanong ulit ni Tristan, isang tanong na hindi niya alam kung bakit niya gustong malaman ang sagot. Opo, sir. May 2 po siyang anak. Kambal. Isang babae, isang lalaki. Ang cute-cute nga po, eh. Minsan niya pong isinama dito noong may emergency. Kambal. Biglang may kumirot sa dibdib ni Tristan, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Okay, you may go, sabi niya kay Ana, ang boses ay mas malamig kaysa sa dati. Nang makaalis si Ana, binuksan ni Tristan ang 201 file ni Hiraya. Hiraya de la Cruz. Age, 24. Status, single mother. Address, isang apartment sa Sta. Mesa. Walang masyadong impormasyon. Simple, halos blanco. Pero may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng previous employment, nakasulat, Kakaninstall owner, Dear Hiv. Marahui, Laguna. Marahui. Para siyang nakuryente. Marahui. Ang lugar kung saan sila nag-immersion noong college. Ang lugar ng pustahan. Biglang bumalik ang isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Isang laro. Isang kalokohan ng kabataan. Isang babaeng probinsyana na may matamis na ngiti at nagtitinda ng palitaw. Isang buwan ng pagkukunwari. Isang gabing maulan. Pustahan lang pala to. Pero ako, totoo lahat. Napahawak si Tristan sa kanyang sentido. Ang mukha ng babae sa party. Ang mukha ng babae sa Marahui 5 taon na ang nakalipas. Paanong hindi niya nakilala? Ang simple at inosenteng babae noon ay naging isang babaeng may matigas na anyo at mga matang puno ng galit. Hiraya. Siya nga. Tumayo si Tristan at naglakad-lakad sa kanyang opisina. Gulat. Pagkalito. At isang unti-unting lumalaking pagdududa. 5 taon. Sabi niya, 5 taon. At sabi ni Ana, may mga anak siyang kambal. Hindi. Hindi maaari. Nagkataon lang siguro. Dali-dali niyang binuksan ulit ang kanyang laptop. This time, alam na niya ang isi-search. Hiraya de la Cruz. Walang masyadong lumabas. Isang halos walang laman na social media profile. Naka-private lahat. Pero may isang public post, isang shared photo mula sa isang preschool. Isang group picture ng mga estudyante. Pinalaki niya ang litrato, hinahanap ang mga pamilyar na mukha. At doon, sa gitnang hilera, nakita niya sila. Isang batang babae at isang batang lalaki na magkatabi, magkamukhang magkamukha. Ang batang babae ay may maliit na nuna sa gilid ng mata. Ang batang lalaki ay seryoso ang mukha, nakakunot noo. Pinagmasdan ni Tristan ang litrato. Maganda ang mga bata. Pero walang kakaiba. Ia-out na sana niya ang larawan nang may maalala siya. Ang sinabi ni Ana. Minsan niya pong isinama dito. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Naabutan niya si Ana na nag-aayos ng mga dokumento. Ana, yung mga anak ni Hiraya. Noong dinala niya sila dito, saan sila nagpunta? Nagulat si Ana sa biglaang paglabas at pagtatanong ni Tristan. Sa pantry po, sir. At saka po naglaro-laro sa may hallway malapit dito sa office niyo. Isang hallway. Tumakbo ang isip ni Tristan. May naalala siya, mga 3 buwan na ang nakalipas. Naglalakad siya sa hallway, kausap ang isang kliyente sa telepono, abalang-abala. May 2 bata na naghahabulan. Muntik na niyang mabangga ang isa, isang batang lalaki. Oops, sorry po, sabi ng bata. It's okay, kid.
Be careful, sabi ni Tristan, hindi man lang tinitingnan ang bata at nagpatuloy sa paglalakad. Pero bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang bulong ng bata sa kapatid nitong babae. Ang tangkad pala ni Kuya. Kuya! Ngayon, habang inaalala niya ang eksenang iyon, sinubukan niyang alalahanin ang mukha ng bata. Pero malabo. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isip ay gulong-gulo. Umupo siya sa kanyang upuan at tinitigan ang screen ng kanyang computer. Ang wallpaper niya, isang litrato niya noong bata siya, kasama ang kanyang ama sa isang construction site. Isang paalala ng kanyang legacy, ng kanyang responsibilidad. Muli niyang binuksan ang litrato ng mga anak ni Hiraya. Tinitigan niya ang mukha ng batang lalaki. Ang seryosong mga mata. Ang bahagyang pagkakunot ng noo. Parang nakita ko na ang matang iyon. Hindi lang sa hallway. Hindi lang sa litrato. Tumingin siya sa salamin sa gilid ng kanyang opisina. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang mga mata niya. Ang hugis ng kanyang noo kapag seryoso siya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Impossible. Pero habang tinititigan niya ang litrato ng dalawang bata, ang mukha ng batang lalaki, at ang nunal sa mata ng batang babae, at ang wallpaper ng sarili niyang pagkabata, nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat. Ang marahoy. Ang pustahan. Ang 5 taon. Ang galit sa mga mata ni Hiraya. Ang kambal na anak. Humigpit ang hawak niya sa mouse, ang mga buto sa kanyang daliri ay namumuti. Ang tahimik na shock ay unti-unting nagiging isang sigaw sa loob ng kanyang isipan. Tumayo siya, mabilis na lumabas ng opisina, at nilapitan ulit si Ana na ngayon ay takang-taka na. Ana, sabi ni Tristan, ang boses ay formal pero may halong panginginig na hindi niya maitago. Anong pangalan ulit ng mga anak niya? Sir. Yung mga anak ni Hiraya. Ano ng pangalan nila? Tumingin si Ana sa kanya, naguguluhan sa biglaang interes ng kanyang boss. Halia po at Luan, sir. Halia at Luan. Hindi na hinintay ni Tristan ang iba pang sasabihin ni Ana. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang opisina, isinara ang pinto. Sumandal siya dito, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang pagdududa ay hindi na pagdududa. Isa na itong nakakatakot na posibilidad na kailangan niyang harapin. Ang daan papuntang Marahoy ay hindi nagbago. Maalikabok pa rin, makipot, at napapaligiran ng mga bukirin na ngayon ay kulay ginto, handa ng anihin. Pero para kay Tristan, ang bawat kilometrong nilalakbay ng kanyang mamahaling sasakyan ay parang paglalakbay pabalik sa isang krimen na matagal na niyang kinalimutan. Hindi siya pumasok sa opisina kinabukasan. Ang board meeting ay ipinagpaliban niya. Ang mga tawag mula sa kanyang ama ay hindi niya sinasagot. May isang bagay na mas mahalaga. Isang katotohanang kailangan niyang kumpirmahin o pabulaanan bago siya tuluyang mabaliw. Pagdating niya sa bukana ng baryo, ipinarada niya ang kotse sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ang mismong puno kung saan sila madalas umupo ni Hiraya noon. Bumaba siya at agad siyang sinalubong ng pamilyar na hangin. Ang amoy ng lupa, ng dayami at ng isang bagay na matamis na niluluto sa malayo. Naglakad siya papasok sa baryo. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya. Ang kanyang suot na mamahaling damit at ang kanyang kotse ay sumisigaw na hindi siya taga roon. Ilang matatanda ang bumulong sa isa't isa, tila pilit siyang inaalala. Hinahanap niya ang maliit na pwesto ng kakanin ni Aling Sela. At naroon pa rin ito, sa parehong lugar, sa tapat ng isang maliit na kapilya. Ngunit iba na ang nagtitinda. Isang babaeng mas bata na hindi niya kilala. Excuse me, miss, magalang na tanong ni Tristan. Nandito pa ba si Aling Sela? Tumingin sa kanya ang babae. Wala na po. Nasa Maynila na, kasama ng anak niya. Ako po ang pamangkin niya. Bakit po? Hinahanap ko sana si Hiraya. Ang pagbigkas sa pangalan nito ay nag-iwan ng kakaibang lasa sa kanyang bibig. Biglang nagbago ang tingin ng babae. Mula sa pagiging palakaibigan, naging mapagbantay ito. Wala na rin po siya dito. Matagal na. Alam mo ba kung nasaan siya? Pilit ni Tristan. Umiling ang babae, abala sa pag-aayos ng mga bilao. Hindi po namin alam. Umalis na lang po siya bigla, 5 taon na ang nakakaraan.
Hindi na bumalik. Naramdaman ni Tristan ang pagkabigo. Pero hindi siya sumuko. May balita ba kayo sa kanya? Narinig kong nagkaanak daw siya. Dahan-dahan niyang sinabi ang mga salita, sinusubukan kung may makukuha siyang reaksyon. Natigilan ang babae. Tinitigan siya nito ng matagal, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Sa wakas, bumuntong hininga ito. Opo, mahinang sagot nito. Nanganak siya. Pagkaalis niya dito. Hindi na nga po namin alam kung saan siya napunta noon. Ang sabi ni Chasela, gusto raw ni Hiraya na mapag-isa. Nagulat na lang kami nang makatanggap si Cha ng sulat na may kasamang litrato, 1 taon pagkatapos. Liham na nagsasabing okay lang siya at huwag na siyang hanapin. Litrato. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tristan. Nasaan ang litrato? Nako, sir, luma na yon. Baka naitapon na ni Tia. Pero naaalala ko yon, sabi ng babae, ang mga matay tila naglalakbay sa nakaraan. Kambal daw. 1 lalaki, 1 babae. Mga baby pa sila noon sa litrato. Ang isa, kamukhang-kamukha ni Hiraya. Yung isa naman, natigilan siya. Ewan. Hindi ko masyadong mamukhaan. Please, pakiusap ni Tristan, ang boses ay halos magmakaawa. Subukan mong alalahanin. May napansin ka bang kakaiba sa litrato? Kahit anong detalye. Tumingin ulit sa kanya ang tindera, nag-aalangan. Pero marahil, nakita nito ang desperasyon sa kanyang mga mata. May isa po akong natandaan, dahan-dahang sabi nito. Yung batang lalaki. Kasi si Chasela pa ang nakapansin. Sabi niya, naku, may balat ang apo ko sa batok. Mana yata sa ama. 1 maliit na birthmark daw po, hugis parang dahon. 1 birthmark sa batok. Hugis dahon. Para kay Tristan, ang mga salitang iyon ay hindi lang salita. Isa iyong kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. 10 taong gulang siya noon, ararating lang mula sa paglalaro ng basketball, pawis na pawis. Pinapagalitan siya ng kanyang ama, isang istriktong lalaki na bihira niyang makitang ngumiti. Tristan, tingnan mo ang sarili mo. Ang dungis-dungis mo. Hindi mo man lang kayang alagaan ang sarili mo. Paano mo pamamahalaan ang kumpanya balang araw? Hindi mo kayang panindigan kahit ang pangalan mo. Habang sinasabi iyon ng kanyang ama, hinawakan nito ang kanyang batok ng medyo mariin. At sa harap ng salamin, nakita niya ito. Ang maliit na balat sa kanyang batok. Isang natatanging marka na meron din ang kanyang ama at ang lolo niya. Isang marka na ayon sa kanyang ama ay simbolo ng dugo ng mga Alcaraz. Mana yata sa ama. Hindi na siya nagpaalam sa tindera. Tumalikod siya at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang kotse. Ang mga bulungan ng mga tao ay wala na siyang pakialam. Ang sikat ng araw ay hindi niya na iniinda. Pumasok siya sa kotse at isinara ang pinto. Napahawak siya sa manibela, ang mga kamay ay nanginginig. Huminga siya ng malalim, pero parang walang hangin na pumapasok sa kanyang baga. Guilt. Isang napakabigat na pakiramdam ang dumagan sa kanya. Hindi na ito simpleng pagsisisi sa isang kalokohan ng kabataan. Ito ay isang kasalanan na may buhay na bunga. Isang batang lalaki na may balat sa batok. Isang batang babae na kamukha ni Hiraya. Kambal. Anak ko. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ulit ang litrato ng mga bata mula sa website ng eskwelahan. Hindi ito sapat. Malabo. Kailangan niya ng mas malinaw na patunay. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya. Ang galit sa mga mata ni Hiraya ay hindi lang galit ng isang babaeng niloko. Iyon ay galit ng isang ina na pitrotektahan ang kanyang mga anak mula sa lalaking nanakit sa kanya. Sana, balang araw, maalala mo kung ano ang tinapon mo. Ngayon, naaalala na niya. Hindi lang isang pangako ang tinapon niya, kundi isang pamilya. Tinitigan niya ulit ang litrato. Ang mukha ng batang lalaki ay tila humahalo sa imahe ng sarili niyang litrato noong bata pa siya, ang litratong nakadisplay bilang wallpaper sa kanyang computer. Ang seryosong mga mata. Ang hugis ng kilay. Ang paraan ng pagkunot ng noo na tila ba pasa na ang daigdig. Paanong naging bulag siya rito?
Paanong hindi niya ito nakita noon? Ang bigat ng pagsisisi ay parang isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso. 5 taon. 5 Pasko na hindi niya sila nakasama. 5 kaarawan na pinalampas niya. 5 taon ng mga unang salita, unang hakbang, unang tawa na hindi niya nasaksihan. Habang abala siya sa pagpapatayo ng mga gusali, sa pagpapalago ng pera, si Hiraya, mag-isa, ay nagtatayo ng tahanan para sa 2 buhay na dapat ay responsibilidad niya. Nag-flashback sa isip niya ang bawat sandali nila sa Marahui. Ang tawa ni Hiraya. Ang pag-aalaga nito. Ang pagtitiwala sa mga mata nito. At ang ginawa niya? Ginawa niya itong katatawanan. Isang tropeo sa isang hangal na laro. Ang kahihiyan na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa noong sampalin siya sa harap ng maraming tao. Ito ay isang kahihiyang gumagapang mula sa loob, sinusunog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. He was just a boy who made a mistake. He was a monster. Pero kasabay ng bigat, may isang bagay na unti-unting sumisibol sa gitna ng pagkawasak. Isang bagay na mas malakas kaysa sa pagsisisi. Pag-asa. May mga anak siya. Ang katotohanang iyon, na kanina lang ay tila isang sumpa, ngayon ay nagiging isang angkla. Mayroon siyang mga anak. May isang bahagi niya na nabubuhay sa mundo, 2 maliliit na tao na nagtataglay ng kanyang dugo. Hindi pa huli ang lahat. Siguro. Marahil. Naalala niya ulit ang mga salita ng kanyang ama. Hindi mo kayang panindigan kahit pangalan mo. Sa buong buhay niya, sinubukan niyang patunayan na mali ang kanyang ama. Nagtayo siya ng imperyo, pinalago ang yaman ng pamilya, higit pa sa inaasahan ng lahat. Akala niya, iyon ang sukatan ng pagiging isang alkaraz. Ang panindigan ang pangalan. Ngayon niya naintindihan. Ang lahat ng iyon ay walang kwenta. Ang tunay na pagsubok ng kanyang paninindigan ay hindi nakatayo sa anyo ng mga gusali sa Makati. Sila ay nasa isang maliit na apartment sa Sta. Mesa, naghihintay sa kanilang ina na umuwi mula sa trabaho. Sila ang kanyang tunay na legacy. Sila ang kailangan niyang panindigan. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata, gumuhit sa kanyang pisngi. Isang luha. Ang unang luha na pumatak para sa isang bagay na hindi niya alam na nawawala sa kanya. Isang luha para kay Hiraya na sinaktan niya, at para sa mga anak na hindi niya nakilala. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Marahui. Ang baryo na dati simbolo lang ng isang masamang alaala, ay naging isang banal na lugar, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang simula ng kanyang kasalanan at marahil ang simula rin ng kanyang posibleng kaligtasan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Tumingin siya sa kawalan, sa papadilim na bukirin, at bumulong sa katahimikan ng kanyang kotse, isang bulong na babago sa lahat. Isang pag-amin na puno ng sakit, pagsisisi, at isang sinag ng pag-asa. Anak ko iyon. Ang unang hakbang ni Tristan ay hindi ang puntahan si Hiraya. Alam niyang isasara lang nito ang pinto sa mukha niya, at karapat-dapat lang siya roon. Ang kailangan niya ay isang paraan para makalapit, isang tulay na hindi niya basta-basta masisira. Ang tulay na iyon ay ang Little Sprouts Preschool. Sa tulong ng kanyang sekretarya at ilang koneksyon, nalaman niyang magkakaroon ng munting family date program ang eskwelahan. At nalaman din niyang, tulad ng maraming maliliit na pribadong paaralan, nangangailangan ito ng tulong pinansyal para sa pagpapagawa ng kanilang munting library. Ito na ang pagkakataon niya. Hindi siya nagpakilala bilang Tristan Alcaraz, ang si. Nag-donate siya sa ilalim ng pangalan ng foundation ng kanilang kumpanya. Isang malaking halaga, sapat para hindi lang sa library, kundi para na rin sa bagong playground. Ang hiling lang niya kapalit nito ay ang manatiling anonymous ang donor, ngunit gusto niyang dumalo sa family day bilang isang surprise guest para personal na i-turn over ang tseke sa school director. Dumating ang araw ng programa. Ang maliit na school ground ay puno ng mga magulang at mga batang nagtatakbuhan, lahat ay nakangiti. May mga palaro, kainan, at isang maliit na entablado kung saan magpe-perform ang mga bata. Nakatayo si Tristan sa pinakalikod, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong para hindi masyadong mapansin. Ngunit ang puso niya ay hindi simple. Kumakabog ito ng malakas,
mas malakas pa kaysa noong unang beses siyang mag-present sa board of directors. Hinahanap ng kanyang mga mata ang dalawang bata sa gitna ng maraming tao. At nakita niya sila. Nakaupo sila sa isang picnic blanket kasama ang isang babae, si Hiraya. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ang buhok ay nakalugay, at may isang maliit na ngiti sa kanyang labi habang pinupunasan ang bibig ni Halia na puno ng icing mula sa cupcake. Sa isang iglap, tumigil ang mundo ni Tristan. Ang galit na nakita niya sa hotel ballroom ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina. Isang maganda at mapagmahal na ina. At ang dalawang bata sa tabi nito ang kanyang mga anak. Napanood niya kung paano itinuro ni Luan ang isang paru-paro at kung paano tumawa si Hiraya. Napanood niya kung paano isinandal ni Halia ang ulo nito sa balikat ng kanyang ina. Bawat maliit na kilos, bawat ngiti, bawat halakhak ay parang isang matulis na patalim na tumatarok sa dibdib ni Tristan. Ito ang mga sandaling ipinagkait niya sa kanyang sarili. Maya-maya, nagsimula na ang programa. Tinawag ang mga bata mula sa E-Kinder Love class para sa kanilang presentation. At kasama roon sina Halia at Luan. Umakyat sila sa entablado kasama ng ibang mga bata. Ang kakantahin nila ay paa, tuhod, balikat, ulo. Si Halia ay masiglang-masigla, ginagaya ang bawat aksyon ng may malaking ngiti. Si Luan naman ay medyo seryoso, pero ginagawa pa rin ang mga galaw, ang mga matay tila hinahanap ang kanyang ina sa audience. Hindi maalis ni Tristan ang kanyang tingin sa kanila. Ang kanyang mga anak. Nakikita niya ang sarili niya kay Luan, ang pagiging seryoso, ang pagiging tila mapag-obserba. At nakikita niya si Hiraya kay Halia, ang sigla, ang liwanag sa mga mata. Pagkatapos ng kanilang performance, tinawag ng school director ang pansin ng lahat. Mga magulang at mga bata, bago po tayo magpatuloy, mayroon po tayong isang espesyal na sorpresa, masayang anunsyo nito. Ang pangarap po nating magkaroon ng bagong library at playground ay matutupad na, sa tulong po ng isang napakabuting puso. Please welcome, ang representative mula sa Alcaraz Foundation, Jimbo Tristan. Nang marinig ni Hiraya ang pangalang Alcaraz, nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod, kasabay ng pagpalakpakan ng mga tao. At doon, sa gitna ng daan papunta sa entablado, nakita niya siya. Si Tristan. Naglalakad papunta sa entablado. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang ngiti sa mukha ni Hiraya ay naglaho, napalitan ng pagkagulat at takot. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa niya dito? Paano siya nahanap? Nanginginig ang mga tuhod ni Tristan habang paakyat siya ng entablado, pero pinilit niyang maging kalmado. Kinuha niya ang mikropono. Tumingin siya sa mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik kina Hiraya at sa dalawang bata na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng kanilang ina, nakatingin din sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula ni Tristan, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Narito po ako para ipaabot ang tulong mula sa aming foundation. Naniniwala po kami na ang bawat bata ay karapat-dapat sa isang magandang simula, sa isang lugar kung saan malaya silang matuto at mangarap. Habang nagsasalita siya, isang activity ang nagsimula sa gilid. Binigyan ang mga bata ng papel at krayola para iguhit ang kanilang pangarap. Kumuha sina Halia at Luan at naupo sa damuhan. Patuloy si Tristan sa kanyang maikling talumpati, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa mga anak niya. Nakikita niya si Halia na masayang gumuguhit ng isang bahay na may hardin at araw. Si Luan naman, seryosong gumuguhit ng isang pamilya, isang nanay, isang batang babae, isang batang lalaki at isang malaking figure ng lalaki sa tabi nila, ngunit walang mukha. Isang blankong bilog lang. Natapos ang kanyang speech. Inabot niya ang tseke. Nagpalakpakan ang mga tao. Pero bago siya bumaba, may isang batang humila sa lailayan ng kanyang pantalon. Si Luan. Tumingala ito sa kanya, ang mga seryosong mata ay puno ng pagtataka. Hawak nito ang kanyang drawing. Kuya, sabi ng bata. Ikaw ba yung nasa gi? Napatigil si Tristan. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Ako nga yon. Tinitigan siya ni Luan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, itinaas nito ang kanyang drawing. Itinuro nito ang lalaking walang mukha. Sabi ni Mama wala kang mukha. Pero ikaw yon eh.
Ikaw yung nasa drawing ko. Ang mga salitang iyon, mula sa isang inosenteng bata, ay tumama kay Tristan ng mas malakas pa kaysa sa sampal ni Hiraya. Wala kang mukha. Isang ama na anino lang. Isang blankong espasyo sa pangarap ng sarili niyang anak. Sa di kalayuan, sa gilid ng entablado, may narinig si Tristan na isang malakas na kalabog. Napalingon siya. Si Hiraya. Nakatayo malapit sa isang food stall, nabitawan niya ang isang tray ng mga baso. Nanlalamig siya, nanginginig, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay nagaganap sa harap niya. Binalik ni Tristan ang tingin niya kay Luan at pagkatapos ay kay Halia na lumapit na rin. Hinawakan niya ang balikat ng dalawang bata. Tinitigan niya sila sa mata, ang mga mata na salamin ng sa kanya at kay Hiraya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Ang lahat ng takot, lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Isang katotohanang kailangan ng sabihin, gaano man kasakit. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya, na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. At sa harap ng kanyang mga anak, sa gitna ng masayang pagdiriwang, bumulong si Tristan, isang bulong na yumanig sa mundo nilang apat. Ako ang tatay niyo. Ang hapagkainan sa maliit na apartment ni Hiraya ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Ang karaniwang kwentuhan at halakhakan ng kambal ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Nakaupo si Luan sa isang tabi, si Halia sa kabila, at si Hiraya sa gitna. Sa tapat nila, sa isang upuang hinarang lang mula sa sala, nakaupo si Tristan. Pagkatapos ng eksena sa eskwelahan, walang nagawa si Hiraya, kundi hayaan si Tristan na sumama sa kanila pauwi. Paano siya tatanggi sa harap ng daan-daang tao, at sa harap ng dalawang batang litong-lito? Ang adobong manok na niluto ni Hiraya, na paborito ng mga bata, ay tila nawalan ng lasa. Ang tunog lang na maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kutsara at tinidor sa plato. Bawat kalansing ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Mama, totoo po ba? Binasag ni Halia ang katahimikan. Ang boses niya ay maliit at puno ng pag-aalinlangan. Siya po ba talaga ang papa namin? Napatingin si Hiraya kay Tristan, ang mga mata ay nagliliyab sa galit na pilit niyang itinatago. Kasalanan niya ito. Sinira niya ang tahimik nilang mundo sa isang iglap. Bumuntong hininga si Hiraya at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, siya ang papa ninyo. Ang pag-amin ay parang laso na dumaan sa kanyang lalamunan. Biglang nagliwanag ang mukha ni Halia. Tumingin siya kay Tristan na parang ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Talaga po? May papa na po kami ni Kuya Luan? Hindi makasagot si Tristan. Tumingin lang siya sa bata, ang puso niya ay pinipigas sa saya at sakit. Tumango na lang siya, isang maliit at nanginginig na tango. Pero si Luan ay hindi kumikibo. Nakatungo lang ito sa kanyang plato, tinutusok-tusok ng tinidor ang isang piraso ng patatas. Luan, anak, tawag ni Hiraya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Luan. Tinitigan niya si Tristan, hindi nang may tuwa, kundi nang may pag-uusisa at kaunting pagdududa. Bakit ngayon ka lang, diretsong tanong ng bata? Natigilan si Tristan. Isang tanong mula sa isang 5 taong gulang na bata, pero ang bigat ay parang 1 tonelada. Anong isasagot niya? Dahil duwag ako? Dahil nakalimutan kita? Dahil produkto ka lang ng isang laro? Kasi naging abala si Papa sa trabaho, si Hiraya ang sumagot, pilit na pinipigilan ang pait sa kanyang boses. Ayaw niyang marinig ng mga anak niya ang totoong, maruming kwento. Hindi pa ngayon. Lagi ka na po bang nandito? Tanong ulit ni Halia, puno ng pag-asa. Pwede po ba tayong maglaro bukas? Pwede mo po ba akong ihatid sa school? Bawat tanong ni Halia ay isang karayom sa puso ni Hiraya. Ang mga pangarap na matagal nang ibinaon ng kanyang mga anak ay biglang nabubuhay dahil sa pagdating ng lalaking ito. Gusto kong bumawi, mahinang sabi ni Tristan, ang tingin ay nakatuon kay Hiraya. Hiraya, please. Let me be a father to them. Isang ama. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Hiraya. 5 taon, Tristan. 5 taon akong naging nanay at tatay sa kanila. 5 taon kong sinasagot ang tanong kung nasaan ang papa nila. 5 taon akong nag-isang nag-aalaga sa kanila, kapag may sakit sila, nag-isang pumapalakpak sa mga school program nila.
At ngayon, darating ka na parang isang bayani na may dalang donasyon at sasabihing gusto mong maging ama? Alam kong nagkamali ako. Nagkamali, putol ni Hiraya. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali, Tristan. Isa iyong pagpili. Pinili mong talikuran kami. Pinili mong kalimutan kami. At ang masakit pa, sa simula pa lang, pinili mo ng paglaruan ako. Katahimikan. Masama po bang mahalin si kuya? Bulong ni Halia sa gilid, sapat lang para marinig nilang lahat. Ang tanong ay hindi para kay Hiraya o kay Tristan. Isang tanong lang iyon sa hangin, puno ng pagkalito ng isang bata. Ang tanong na iyon ang sumira sa lahat ng pader na itinatayo ni Hiraya. Napatingin siya sa anak at nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Tumayo si Hiraya. Tapos na tayong kumain. Mag-toothbrush na kayo at matulog. Sumunod ang kambal, iniwan ang tatlong matatanda sa hapag. Pagkaalis ng mga bata, ang tensyon ay lalong tumindi. Biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sina Tristan at Hiraya. Binuksan ni Hiraya ang pinto. Si Kaloy. Ang kapitbahay nilang security guard, ang lagi niyang takbuhan kapag may sira sa apartment, ang tumutulong sa kanya kapag kailangan niyang iwan saglit ang kambal. May dala itong isang maliit na supot ng pandesal at isang bulaklak ng gumamela na halatang pinitas lang sa kung saan. Hiraya, napadaan lang. Baka gusto ng mga bata para bukas, sabi ni Kaloy, nakangiti. Ngunit nawala ang ngiti nito nang makita si Tristan na nakaupo sa hapagkainan nila. Ay, may bisita ka pala. Salamat Kaloy, sabi ni Hiraya, kinuha ang pandesal. Tumingin siya kay Tristan. Si Kaloy, kaibigan ko. Kaloy, si Tristan ang ama ng mga bata. Ang huling mga salita ay mabigat at pilit. Naglahad ng kamay si Tristan, pero tiningnan lang ito ni Kaloy. Isang tingin na puno ng pagtatasa. Ngayon lang yata kita nakita dito, malamig na sabi ni Kaloy. Kadarating lang, sagot ni Tristan, ang panga ay bahagyang tumigas. Selos. Isang emosyong hindi niya inaasahang mararamdaman. Sige, Hiraya, pasok na ako. Baka nakakaistorbo ako, sabi ni Kaloy, nagpaalam na. Ang dala nitong bulaklak ay bahagyang nayupi sa kanyang pagkakahawak. Isinara ni Hiraya ang pinto. Hinarap niya si Tristan. Umuwi ka na, sabi niya. Hiraya, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, giit ni Hiraya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Pamilya tayo dati. O, akala ko pamilya tayo. Sa Marahui. Pero hindi mo kami pinili. Mas pinili mo ang pustahan, ang tawanan ng mga kaibigan mo. I was a stupid kid. I regret everything, Hiraya. Every single day. Huli na ang pagsisisi mo, Tristan. Okay na kami. Tahimik na ang buhay namin bago ka dumating ulit. Ayoko nang masaktan. Ayoko nang umasa. At higit sa lahat, ayoko nang makita pang masaktan ang mga anak ko. Tumingin si Tristan sa paligid ng maliit na apartment. Simple, pero malinis at puno ng mga bakas ng isang masayang pamilya. May mga drawing ng kambal na nakadikit sa pader. May mga maliliit na sapatos sa gilid ng pinto. Isang tahanan. Isang tahanang siya dapat ang kasama nilang bumuo. Hindi ako aalis, mariing sabi ni Tristan, ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang narinig ni Hiraya. Hindi sa buhay ninyo. Hindi na ulit. Maghintay ako sa labas gabi-gabi kung kinakailangan. Magmamakaawa ako araw-araw. Gagawin ko ang lahat, Hiraya. Pero hindi ko na ulit tatalikuran ang mga anak ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Hiraya ang mga mata ni Tristan. Nakita niya ang pagsisisi. Nakita niya ang sakit. Pero natatakot siyang maniwala. Ang tiwalang minsan niyang ibinigay dito ay parang isang babasaging baso na dinurog, at gaano man kapulido ang pagdikit muli, palaging may mga lamat na mananatili. Mayaman ka, Tristan, mahinang sabi ni Hiraya, ang galit ay napalitan ng pagod. Maaari mong bilhin ang lahat. Pero hindi mo mabibili ang 5 taon na nawala. Hindi mo mabibili ang tiwala ko. Tumayo si Tristan. Lumapit siya, ngunit hindi masyadong malapit para hindi ito matakot. Alam ko, bulong niya. Hindi ko binibili. Hinihingi ko. Isang pagkakataon.
hindi para sa akin. Para sa kanila. Para kay Halia na gustong may maghatid sa kanya sa eskwela. Para kay Luan na nagdrawing ng pamilyang may amang walang mukha. Bawat salita niya ay tumatago sa puso ni Hiraya. Dahil totoo. Ito ang pinakamalaki niyang kahinaan, ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Pero ang takot ay mas malakas. Ang takot na kapag pinapasok niya ulit si Tristan, bubuksan niya ulit ang pinto sa sakit. Na baka ito ay isa na namang laro, isang paraan para pagtakpan ang kahihiyan. Hindi ko kaya, halos pabulong na sabi ni Hiraya, umiiling. Hindi ko kayang sumugal ulit. Lalo na't hindi lang puso ko ang nakataya ngayon. Puso na rin nila. Tumingin siya sa sahig, ayaw makita ang sakit sa mukha ni Tristan. Dahil baka, sa isang saglit ng kahinaan, maniwala na naman siya. Kailangan mong umalis, pag-ulit niya, mas matatag na ngayon. Alam ni Tristan na wala nang patutunguhan ang usapan ngayong gabi. Ang sugat ay masyadong malalim. Ang pader na itinayo ni Hiraya ay masyadong mataas. Tumango siya. CJ, aalis ako sa ngayon. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago niya buksan, lumingon siya muli. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng yabang o galit. Tanging kalungkutan at isang hindi matinag na pangako. Ipaglalaban ko kayo, Hiraya. Kahit ayaw mo. Dahil pamilya tayo. At iyon ang hindi ko pinili noon, pero iyon ang pipiliin ko ngayon at araw-araw. Lumabas siya ng pinto at isinara ito ng marahan. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig. Napaupo siya sa silya, hinilamos ang mga kamay sa mukha. Ang tibay na ipinakita niya kanina ay unti-unting gumuho. Ayoko nang masaktan ulit. Pero bakit sa pag-alis ni Tristan, may isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng panghihinayang? Bakit ang mga huling salita nito, ipaglalaban ko kayo, Hiraya, ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang matamis na pangako, imbes na isang banta? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala. Ang sakit ng nakaraan ay isang lagnat na paulit-ulit bumabalik at ayaw na niyang danasin pa ang init nito. Pumasok siya sa kwarto ng mga bata. Tulog na si Halia, may ngiti pa rin sa labi, marahil ay nananaginip na tungkol sa isang kumpletong pamilya. Si Luan naman ay gising pa, nakatitig sa kisam. Anak, bakit gising ka pa? Mahinang tanong ni Hiraya, umupo sa gilid ng kama. Mama, sabi ni Luan, hindi tumitingin sa kanya. Masama po ba si Papa? Natigilan si Hiraya. Paano niya sasagutin iyon? Hindi siya masama, anak. Minsan lang ang mga matatanda, nakakagawa sila ng mga desisyong nakakasakit sa iba, kahit hindi nila sinasadya. Iyon ang pinakaligtas na sagot na naisip niya. Pero babalik pa po ba siya? Tinitigan ni Hiraya ang kanyang anak, ang batang laging seryoso, na ngayon ay may bakas ng pag-asa sa mga mata. Ang pag-asang iyon ang pinakakinatatakutan niya. Dito nabuo ang isang desisyon sa isip ni Hiraya. Isang desperadong hakbang. Isang paraan para takasan ang lahat. Ang tanging paraan na alam niya para protektahan ang kanyang mga anak ay ang ilayo sila. Hinaplos niya ang buhok ni Luan. Matulog ka na, anak. May pupuntahan tayo bukas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-book ng 3 tiket sa bus. Isang biyaheng malayo. Isang lugar kung saan hindi sila basta-basta mahahanap. Isang lugar kung saan pwede silang magsimulang muli ulit. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Ginising niya ang kambal at sinabing maisorpresa sila. Habang nag-iimpake siya ng kanilang mga damit sa isang malaking bag, ang bawat piraso ng damit ay parang isang bato na nagpapabigat sa kanyang puso. Tama ba ang ginagawa niya? Ipinagkakait ba niya sa kanyang mga anak ang karapatang makilala ang kanilang ama? O inililigtas niya sila mula sa isang sakit na tiyak na darating? Bago sila umalis, tumingin siya sa salamin. Ang babae sa refleksyon ay pagod na. Pagod ng lumaban, pagod ng masaktan, pagod ng matakot. Kinuha niya ang kamay ng kanyang kambal at lumabas sila ng apartment. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang pinto. Ang tahanang binuo niya sa loob ng 5 taon. Ang tahanang sinira ng isang pagbabalik. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Hindi niya hahayaang madurog ang puso ng kanyang mga anak tulad ng pagkadurog ng sa kanya sa ilalim ng buhos ng ulan sa Marahui.
Habang naglalakad sila papunta sa sakayan, may isang pinal na desisyon siyang sinabi sa sarili. Isang pangungusap na tila isang sumpa at panalangin. Aalis kami bukas, bulong niya sa hangin na para bang kausap niya si Tristan. Sa Cebu. Wala na siyang pakialam kung anong isipin ni Tristan. Wala na siyang pakialam sa mga pangako nito. Ang mahalaga, mailayo niya ang kanyang mga anak. Ang mahalaga, hindi na sila muling magkita. Umaga pa lang, nasa labas na ng apartment building si Tristan. Hindi siya natulog. Umuwi lang siya para maligo at magpalit ng damit, pagkatapos ay bumalik agad. Dala niya ang isang malaking paper bag na puno ng mga laruan, isang robot para kay Luan at isang dollhouse para kay Halia. Dala rin niya ang isang supot ng paboritong pandesal ni Hiraya mula sa isang sikat na panaderya. Handa siyang maghintay. Handa siyang magmukhang tanga sa labas ng kanilang pinto. Handa siyang tanggapin ang bawat masasakit na salita mula kay Hiraya. Ang hindi lang niya kakayanin ay ang hindi sila makita. Pero lumipas ang 1 oras, walang lumalabas. 2 oras. 3 oras. Ang pandesal ay lumamig na. Ang araw ay unti-unti nang tumataas. Sinubukan niyang kumatok. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang numerong nakuha niya mula sa 201 file. Hindi makontak. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Impossible. Hindi aalis si Hiraya ng ganoon na lang. Hindi niya iyon gagawin sa mga bata. Sakto namang palabas si Kaloy mula sa katabing unit, papunta sa kanyang duty. Nakita niya si Tristan. Wala na sila, diretsong sabi ni Kaloy, ang boses ay walang emosyon pero may bahid ng paninisi. Maaga pa lang, umalis na. May daladalang malaking bagi. Saan sila nagpunta? Halos pasigaw na tanong ni Tristan, hinawakan niya si Kaloy sa braso. Inalis ni Kaloy ang kamay niya. Hindi ko alam. At kung alam ko man, sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo? Tinitigan ni Kaloy si Tristan. 5 taon ko siyang pinanood na mag-isang itaguyod ang mga anak niya. 5 taon siyang naging masaya at kontento. Isang araw ka lang dumating, sinira mo na ulit ang buhay niya. Hindi pinansin ni Tristan ang mga salita ni Kaloy. Ang isip niya ay tumatakbo na. Aalis. Malaking bag terminal. Kailangan nilang pumunta sa terminal. Tumakbo si Tristan papunta sa kanyang kotse, iniwan ang mga laruan at pandesal sa sahig. Pinaharurot niya ang sasakyan, hindi alintana ang traffic. Ang isip niya ay isa lang ang sinisigaw, huwag mo akong iwan. Huwag niyo akong iwan. Sa isip niya, biglang bumalik ang isang imahe. Ang maulang hapon sa Marahui. Si Hiraya na naglalakad palayo, basang-basa, habang tinatawag niya ang pangalan nito pero hindi ito lumilingon. Ang sakit ng pag-iwan na iyon ay bumalik pero ngayon doble ang bigat. Dahil hindi na lang si Hiraya ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang 2 batang hindi pa niya lubusang nakikilala. Aling terminal? Maynila. Napakaraming terminal. North, South, East, West. Saan? Cebu. Sinabi niya sa sarili niya na aalis sila papuntang Cebu. Ibig sabihin, sa Pantalan o sa airport. Pero sinabi ni Kaloy, maaga silang umalis. Ang mga bus papuntang Batangas Port ay umaalis ng maaga. South. Itinutok niya ang sasakyan papuntang South Luzon Expressway. Para siyang nakikipagkarera sa oras, sa tadhana. Samantala, sa Partas Bus Terminal sa Pasay, nakapila na si Hiraya kasama ang kambal. Pinili niya ang bus na ito dahil ito ang pinakamalayo sa mga alam niyang ruta na konektado sa mga Roro papuntang Visayas. Isang paraan para mas mahirap siyang masundan. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Halia, hawak-hawak ang lailayan ng damit ng ina. Magbabakasyon tayo, anak, pilit ang ngiting sagot ni Hiraya. Pero si Luan ay tahimik lang, nakatingin sa paligid. Ang mga mata niya ay tila may hinahanap. Hindi po ba natin isasama si Papa? Napahinto si Hiraya. Tumingin siya sa anak. Anak, hindi pwede. May trabaho si Papa. Pero sabi niya, babalik siya. Ang simpleng pangungusap ni Luan ay parang sampal kay Hiraya. Malapit na silang sumakay. Ang konduktor ay sumisigaw na. Oh, bye call. Bye call. Last call.
Kasabay ng pagsigaw ng konduktor, nagsimulang pumatak ang ulan. Isang bigla ang buhos ng ulan sa gitna ng mainit na umaga. Napatingin si Hiraya sa langit. Ulan. Palagi na lang ulan. Tila ba simbolo ito ng bawat malungkot na yugto ng kanyang buhay. Binuhat niya si Halia para hindi mabasa. Hinawakan niya ang kamay ni Luan. Nagsimula na silang umakyat sa bus. Sa kabilang dako, dumating si Tristan sa terminal. Basang-basa na siya, tumatakbo sa gitna ng ulan, hindi alintana ang mga taong nababangga. Ang kanyang mamahaling sapatos ay pumapasok sa mga putik. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Hiraya, sigaw niya, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan at ingay ng mga bus. Hiraya. Tumatakbo siya sa pagitan ng mga bus, hinahanap ang kanilang mga mukha. Ang bawat babaeng may kasamang 2 bata ay tinititigan niya, pero hindi sila. Nasa hagdan na ng bus si Hiraya. Isang hakbang na lang at nasa loob na siya. Ngunit sa gitna ng ulan, may narinig siyang isang sigaw. Isang pamilyar na sigaw. Isang sigaw na minsan na niyang tinalikuran. Napahinto siya. Lumingon siya. At doon, sa gitna ng terminal, sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya si Tristan. Tumatakbo. Desperado. Walang bakas ng mayabang na si. Ang nakita niya ay isang lalaking basang sisiw, isang lalaking natatakot maiwan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang distansya ay mga 10 metro lang, pero parang isang karagatan ang naghihiwalay sa kanila. Huwag kayong umalis. Please, sigaw ni Tristan, humihingal. Ang mga pasahero ay napapatingin. Ang konduktor ay naiinip na. Miss, aalis na kami. Si Halia ay nagsimula ng umiyak, marahil dahil sa pagkalito at takot. Si Luan naman ay nakatingin lang kay Tristan, ang mga mata ay hindi kumukurap. Bumaba si Tristan ng tingin. Hinawakan niya ang kanyang tuhod, hinahabol ang hininga. Pag-angat niya ng tingin, ang mga mata niya ay nakikiusap, puno ng sakit at pagsisisi. Hindi na ito tungkol sa nakaraan, Hiraya, sigaw niya, ang boses ay nangingibabaw sa ulan. Hindi na ito tungkol sa ginawa ko o sa sakit na naramdaman mo. Tungkol na ito sa sayo at sa kanila. Tungkol na ito sa atin. Pamilya tayo. Huwag mo namang itapon yun ulit. Ang huling salita, ulit, ay tumama kay Hiraya. Siya naman ngayon ang nang-iiwan. Siya naman ngayon ang tumatalikod. Ang jeepney na papunta sa barko, ang susunod nilang sasakyan pagkababa ng bus, ay unti-unti nang umaandar. Ang bus na sinasakyan nila ay nag-umpisa ng umugong ang makina. Oras na para magdesisyon. Tumingin si Hiraya sa umiiyak niyang anak na si Halia. Tumingin siya kay Luan na nakatingin sa ama nito. At tumingin siya kay Tristan na nakatayo sa ulan, handang ibigay ang lahat. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isip niya ay sumisigaw na tumuloy na takasan ang lahat. Pero ang puso niya ay pagod ng tumakbo. Kumapit siya sa bakal na hawakan sa may pinto ng bus, pero hindi pa siya bumababa. Nakatitig lang siya kay Tristan, ang ulan at ang mga luha ay nagsasama sa kanyang pisngi, hindi na malaman kung alin ang alin. Ang pinto ng bus ay nagsimula ng isara ng konduktor. Ang pinto ng bus ay dahan-dahang sumasara. Sa bawat sentimetrong paggalaw nito, tila sumisikip din ang dibdib ni Hiraya. Ito na. Ang huling segundo para magdesisyon. Sa labas, nakatayo si Tristan, basang-basa, talunan, pero hindi sumusuko. Sa tabi niya, si Luan, na bumitaw pala sa kanyang pagkakahawak at bumaba ng bus. Nakatingin sa kanya. At sa bisig niya, si Halia, na ang pag-iyak ay humina na at napalitan ng paghihintay. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ang mga salita ni Tristan ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang nakaraan ay masakit. Isang sugat na nag-iwan ng malalim na peklat. Pero ang hinaharap ng kanyang mga anak ay nasa kanyang mga kamay. Sa huling sandali, bago tuluyang magsara ang pinto, sumigaw siya. Sandali! Napahinto ang konduktor. Tumingin si Hiraya sa kanya, ang mga matay puno ng isang bagong determinasyon. Bababa kami. Ang 3 salitang iyon ang nagpabago sa lahat. Dahan-dahan siyang bumaba ng bus, akay-akay si Halia. Sinalubong sila ni Tristan na kinuha agad ang bag mula sa kanyang kamay. Walang nagsalita.
Tumingin si Tristan kay Hiraya, ang mga matay puno ng pasasalamat na hindi kayang isatinig. Kinuha ni Hiraya ang kamay ni Luan. Sa gitna ng terminal na unti-unti nang tumitila ang ulan, sa gitna ng mga estrangherong nagmamadali, nakatayo silang apat. Isang basag na pamilya na sumusubok na muling mabuo. Ang mga sumunod na buwan ay hindi madali. Para silang sumasayaw sa isang saliw na hindi nila kabisado. May mga araw ng ilangan at tampuhan. May mga gabi ng mahahabang pag-uusap na nauwi sa luha. Unti-unti, ipinakita ni Tristan ang pagbabago hindi sa salita, kundi sa gawa. Inilipat niya ang kanyang opisina sa isang mas maliit na kwarto sa Alcaraz Tower para mas maaga siyang makauwi. Siya na ang naghahatid at sumusundo sa kambal sa eskwelahan. Tuwing hapon, makikita mo ang isang CE na nakaupo sa sahig, naglalaro ng robot kasama si Luan o nag-iinuman ng kunwaring tsaa kasama si Halia. Natutunan niyang magluto ng paboritong adobo ng mga bata. Natutunan niyang magpatulog sa kanila gamit ang mga kwentong hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga bituin at mga bayani. Si Hiraya, sa simula, ay isang mapagmasid na bantay. Ang puso niya ay nakakandado pa rin. Pero sa bawat araw na nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak, sa bawat araw na nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Tristan, ang kandado ay unti-unting kinakalawang. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, naabutan niya si Tristan sa sala, tinitingnan ang isang lumang photo album na nahanap nito, mga litrato ng kambal mula pagkabata. Sayang, bulong ni Tristan, hinahaplos ang isang litrato ni Luan bilang isang sanggol. Sayang, wala ako dito. Umupo si Hiraya sa tabi niya. Hindi mo na maibabalik yon, Tristan. Alam ko, sabi niya, tumingin kay Hiraya, ang mga matay puno ng pagsisisi. Pero ang bukas, Hiraya. At ang mga susunod pang bukas. Pwede bang sa mga araw na iyon, nandito na ako? Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, kinuha niya ang album at itinuro ang isang litrato. Si Halia, mga isang taong gulang, sinusubukang isubo ang sarili niyang paa. Dito, sabi ni Hiraya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 3 araw siyang may lagnat. Hindi ako natulog. Akala ko, mababaliw na ako sa pag-aalala. Nagkwento siya. Nagkwento siya tungkol sa unang salita ni Luan, Mama. Ang unang hakbang ni Halia na natumba agad. Ang unang Pasko nila na ang handa lang ay instant noodles. Ang bawat kwento ay isang piraso ng buhay na mag-isa niyang hinarap. At si Tristan, nakinig lang. Walang pagtatanggol. Walang dahilan. Tumatanggap sa bawat salita na parang isang parusa na nararapat sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago. Ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng mga siwang. Dumating ang ika-6 na kaarawan ng kambal. Naghanda si Tristan ng isang simpleng salu-salo sa hardin ng lumang bahay ng mga Alcaraz, isang lugar na dati puno ng masasamang alaala para kay Tristan, ngunit ngayon ay gusto niyang punuin ng mga bago at masasaya. Nandoon ang mga kaibigan ng kambal. Nandoon si Aling Sela, ang tiyahin ni Hiraya, na maluha-luhang niyakap si Tristan. At sa isang sulok, nandoon din ang ama ni Tristan, seryosong pinapanood ang lahat. Ang highlight ng party ay ang pagpapalipad ng mga day lantern. Bawat isa ay sumulat ng hiling. Sana po maging astronaut ako. Luan. Sana po magkaroon ako ng totoong unicorn. Halia. Sana maging masaya na sila. Hiraya. Tiningnan ni Tristan ang isinulat ni Hiraya. Napangiti siya. Kinuha niya ang sarili niyang papel at nagsulat. Habang sabay-sabay nilang pinapalipad ang mga parol, lumapit ang ama ni Tristan sa kanya. Ang legacy natin ay ang mga building na itinatayo natin, ang mga negosyong pinalalago, sabi ng matanda. Tumingin si Tristan sa kanyang ama, pagkatapos ay sa pamilya niya, kay Hiraya na nakangiti, at sa kambal na tuwang-tuwang pinagmamasdan ang kanilang mga parol na umaakyat sa langit. Mali po kayo pa, mahinang sagot ni Tristan. Ito na ang legacy ko. Inakbayan niya si Hiraya. Hindi ang negosyo, kundi ang pamilya. Nakita ng matandang Alcaraz ang determinasyon at, sa unang pagkakataon, ang tunay na kaligayahan sa mata ng kanyang anak. Tumango ito, isang tango ng pag-unawa at pagtanggap.
Nang gabing iyon, habang pinapatulog nila ang kambal, may inilabas si Tristan mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na bato. Hiraya, sabi niya, nanginginig ang boses. Noong nasa Marahoy ako, binili ko to sa isang sanglaan. Mura lang. Balak ko sanang ibigay sa'yo noong gabi ng fiesta. Pero naging duwag ako. Itinapon ko to sa ilog noong umalis kami. Huminga siya ng malalim. Isang buwan kong pinahanap sa mga tao doon. At noong isang linggo lang, nakita nila. Putikan pero buo pa rin. Parang tayo. Madumi, nasaktan pero pwede pa ring mabuo. Lumuhod si Tristan. Hiraya de la Cruz, papayag ka bang buuin ulit natin to? Papakasalan mo ba ako? Tumingin si Hiraya sa singsing, isang simbolong itinapon ngunit bumalik. Tumingin siya sa mga mata ni Tristan, mga matang puno ng pagmamahal na totoo at pinaghirapan. Tumingin siya sa kanyang mga anak na natutulog, ang buhay na bunga ng kanilang nasirang nakaraan. Tumulo ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagpapatawad, pagtanggap at ligaya. Bulong niya. Tristan. Isinuot ni Tristan ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Parang laging para doon. Niyakap nila ang isa't isa, isang yakap na naghilom sa lahat ng sugat ng 5 taon. Sa tabi nila, ang birthday cake ng kambal ay nakatayo pa rin, may 2 kandilang magkadikit. Isang simbolo ng bagong simula. Mula sa bintana, kitang-kita ang buwan at mga bituin. Ang baryo ng Marahoy, ang terminal, ang ulan, lahat ay bahagi na lang ng kwento. Isang kwentong nagsimula sa isang laro, dumaan sa sakit, ngunit nagtapos sa pag-ibig na mas matibay dahil sinubok ng panahon. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Kumusta po kayo? Una sa lahat, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Hiraya at Tristan, mula sa unang sampal hanggang sa huling yakap. Ang bawat minuto na ginugol ninyo sa pakikinig at pagbabasa ay isang regalong habang buhay kong pahalagahan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging bahagi ng mundo nila. Naramdaman ko ang bawat kirot sa puso ni Hiraya sa gitna ng ulan sa Marahoy. Naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Tristan sa loob ng kanyang magarbong opisina. May mga gabing napapangiti ako sa mga simpleng banat at kilig, at may mga umagang napapaluha ako para sa kanilang mga nawalang pagkakataon. Ang pagbuo sa bawat karakter ay parang pag-aalaga ng isang halaman, kailangan ng pasensya, pag-unawa at pagmamahal. Ang kwento ni Hiraya at Tristan ay naging salamin ng mga takot at pag-asa na marahil, marami sa atin ang nakakaramdam din. Kung may isang bagay na nais kong iwan sa inyong mga puso mula sa kwentong ito, iyon ay ang paniniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Ang buhay ay hindi perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan at nakakasakit. Ngunit tulad ng lumang singsing na itinapon at muling natagpuan, ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig sa pamilya, ay may kakayahang maghilom at magbuo muli, gaano man kalalim ang sugat. Ito ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali, para humingi ng tawad, at para piliing magmahal araw-araw. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang naramdaman ninyo habang sinusundan ang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Sino sa mga karakter ang nakarelate kayo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ang inyong mga kaisipan at damdamin ay napakahalaga sa akin. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa iba pa na maaaring nangangailangan ng isang kwento ng pag-asa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.